Saga ni Madam Ontiveros. Ha? Si Ontiveros talaga, oo. Sa dami-dami ng politiko, no? Hindi, mantakin mo mga kababayan, ha? Si Ontiveros ang epitome of hypocrisy in the Philippines. Ha? Yung tinatanungan ako ng GMA, hindi ko lang nasagot kasi nung nabasa ko, nakapag-report na sila. Tinatanong ako ng GMA kung ano reaction ko. Ma'am, ito lang ha, baka meron taga GMA dyan na nakikinig. Isa lang ang reaction ko. Ontiveros is the epitome of hypocrisy in the Philippines. You know why? Because siya yung gustong magkaroon ng batas to decriminalize libel. Pero now, she is weaponizing libel against her critics. Yan ang makikita mo. Kasi tandaan nyo, nag-file siya ng bill to decriminalize libel. Tapos ngayon, ginagamit niya against her critics. Kasi kung ikaw, di ba? Ikaw, hindi ka naniniwala sa isang bagay. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa agimat. Halimbawa, yung agimat na, isuot mo ito, yayaman ka. Kunwari, may ganito, ito. Hindi ito agimat, pandikit ito sa mga magnet, cellphone, no? Kunwari may agimat na ganyan, no? Sasabihin mo, dapat iba na tong agimat na ito. Dahil hindi totoo itong agimat na ito. Tapos, nung may kalabang ka na, kinuha mo ito. Tapos, binato mo panglaban mo doon sa kalaban mo. Anong tawag mo doon? Di ba hypocrisy? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa agimat tapos biglang gagamitin mo against sa kalaban mo? Ganun ang ginawa ni Ontiveros. Bakit? Di ba? Nagpasa siya ng decriminalizing libel. Nagpasa siya ng bill. Decriminalizing libel. Tapos biglang gagamitin niya ngayon sa mga kritik niya. Gago! Yan ang tinatawag mong epitome of hypocrisy in the Philippines. You are the most hypocrite senator na nakilala ko at nakita ng taong bayan. Kasi yung mismong pinaglalaban mo, freedom of speech, ikaw ngayon, nung ikaw nang tinamaan ay tila ngingiyak-ngiyak ka dyan. Pero ang tanong ng taong bayan, ito matinding tanong ng taong bayan, bakit masyado siyang affected? Hindi, sa dami-dami. Matagal na yan. Ako nga, matagal ko nang binabanatan yan dahil nga sa mga sablay. Di ba? Mga hirit niyan, kung ano-ano, puro kasablayan, di ba? Pinupuna natin yan, lalo na pag nagpahiring niya sa Senado. Walang ginawa ko, hindi magbasa ng bagbasa. Di sana, paupuin mo lang, sekretary mo. No, yung abogado mo na lang ang umupo dyan, wag na ikaw. Siya rin naman kasi basa ka ng basa. Di ba? Laki na, matagal na po natin pinupuna yan. Pero bakit siya dito nag-react ng todo-todo? Di ko alam. Tanong nyo sa kanya, ba't siya nag-react dito ng todo-todo? Hindi ko alam. Hindi, your guess is as good as mine. Shit. Totoo naman Kung ano yung hula nyo, yun na lang din ang hula ko. Bahala na kayo manghula, di ba? Pero ito. Pakinggan muna itong magandang paliwanag ni Attorney Cruz Angeles. Ito, pasok. Makakausap naman natin ngayon, vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Ito, parang mainit ang ulo ni Attorney Trixie dito. Pero may punto siya, mga punto niya. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin. As it is erroneously being reported. Una yan. Ayan una yan. Erroneously being reported. Hindi ko nga alam kung tinamaan yung nag-i-interview sa kanya Kasi tama naman it is erroneously being reported. May pumuna pa nga sa aking isang vlogger na tanso na kulang sa paligo. Hindi ko na lang papangalanan ng pangalan kasi kadiri yun Yun yung umiihi sa loob ng sarili niyang, yung gumagamit pa hanggang ngayon ng, sino man nagkwento sa akin nun?
Saan ko ba nabasa yun? Ito yung umiihi sa sa sarili niyang parang yung meron siyang ihian sa loob ng kwarto niya. Ang panghi-panghi daw. That's beside the point, ha? I mean, wala tayong magagawa kung mabaho. Hindi, ako, dinidescribe ko lang siya kasi ayoko ng pangalanan eh. Basta sinasabi ko lang, yung vlogger na tansong ang baho-baho ng itsura, pati yung kanyang bahay. O, sabi niya, hindi pa naman daw nagsasampa ng kaso, bla bla bla, ganyan-ganyan. Alam mo, ako, nagre-react ako according to the news. O, sabi ng news, nag-complain, nag-libel. O, una-una, hindi ko po nabasa. Hindi ko po nabasa yung libel complaint. Ang naano ko lang is naririnig ko lang sa balita. Okay, nakita ko lang sa balita. So, okay, fine. So, yun na lang ang diniscuss ko. Yun pala, sinasabi ni Attorney Trixie dito, it was not a libel complaint. At napag-alaman ko din through, kasi nag-research na tayo eh. Tiningnan natin kung inalam natin kung ano ba yung final. Yung pala, it was not a filing of a case. Kasi sa NBI lang final. NBI is not a court. Ano lang po yun? Para bagang nag-file lang siya ng reklamo. Nagre-reklamo lang siya para siyang pumunta sa pulis. On this instance, pumunta siya sa NBI. At nire-reklamo niya kami. Umiyak lang pala. Hayop. Yun lang pala yun. Umiyak lang pala. Sinasabi, sabi nga ni Pulong. Sabi ni Pulong, cry baby daw. Yan ang sinabi po ni Pulong eh. Nagka-cry baby daw brat, parang ganon. Pakinggan niyo yung bagong interview ni Alvin dyan sa The Hague. In-interview niya, tinanong niya si Pulong kung ano masasabi niya doon sa mambabatas na nagdemanda. Sabi, cry baby, kung sila makabatikos, antindi, pero pag sila binatikos, iyak sila. Parang ganito ang ginawa ni Ontiveros. Umiyak lang. Pumunta sa NBI, tulungan niyo ako dito sa mga nagpapakalat itong video na ito. Gago! Nagigets nyo? Alam mo, eto ha. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung ba't nyo ginawa yan? Kasi nag-uusap-usap nga kami ng ilang kong mga kaibigan. Tinatanong, bakit doon siya pumunta? Bakit hindi na lang siya dumiretso sa korte? Bakit di na lang siya, alam mo yun, dumiretso doon? Bakit kailangan si NBI? Maybe because, maybe because wala naman siyang evidence. As a matter of fact, ang evidence nga niya, di ba, shared the video. Hindi naman sinay nila Attorney Trixie. Wala siyang kaebidensya. Ibig sabihin, nagpapahanap siya sa NBI ng ebidensya. Kaya nga sabi ng iba dito, nako, fishing expedition ang ginagawa mo. Naghahanap ka ng ikakaso sa amin. Alam mo, trabaho nyo yan. Trabaho ng abogado mo yan. Kung meron ba kaming sinabi na kakaso-kaso taga-kakaso-kaso. Kaso-kasuhan yan eh. Hindi, kung meron bang maybe papasok sa probable cause na makasuhan kami. Alam mo, wala po. Kami po ay maingat at nagbibigay. As a matter of fact, the first discussion that I had with that is a news. Sa madaling salita, galing sa news. Yung aking first discussion. Kaya nga kasi alam mo, maingat po ako sa mga ganyan. Alam ko kasi yung mga style yun. Kaya nga ang kinuha ko galing sa news. Doon ako nag-react until ipinlay na natin yung video. Pero the reaction was first doon sa news. So what's my point? Kung sabi nga, sabi ni I think, correct me if I'm wrong, I think it was Sas. Sabi ni Sas, kung kakasuhan nyo kaming nag-react dyan sa video na yan o nagbalita sa video na yan, di kasuhan nyo rin yung mga mainstream media na nag-share at nagbalita niyan. As a matter of fact, mas kumpleto pa nga yung kanila. Sa amin is purely reaction and saying na, hoy, madam,
you should answer this. Or better yet, call this sa Senado, isubpina mo ito sa Senado. O pag hindi pumunta, i-cite in contempt mo. Di ba? Tapos ipahuli mo, utusan mo ngayon yung mga Senate Sergeant of Arms o kaya kahit nga kapulisan, you can ask for assistance. Ipahanap nyo ito, ipahuli nyo para bitbitin sa Senado. Yun ang aming sinasabi. As a matter of fact, yun ang ating challenge. Hanggang ngayon, ano ginawa niya? Umiyak lang. Ay, naku po. Anyway, ito. Tuloy. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayon pa man. Kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko. Sabi tuloy dito isa, bakit cyber libel? Di ba perjury ang issue? Ang bira ka, oh. Eto, di ko pa ito napapanood, sabay-sabay din natin panoorin, ha? Paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka makita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video. Grabe yung yung pagano ni Attorney Trixie. Simple lang naman ang mag-search. Pati nyo ginawa. Gago! Ay, nako, which is true mga kababayan, di ba? Simple lang naman, bakit di nyo pagawin? Ano ba to? Anong ginagawa nyo? Itong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias. Sino ba yung anong pangalan yan? Pagtanggol? Ay baka may taga-pagtanggol yan. Hindi. Alam mo, dyan ako pabor. Dapat, yan ang hinahanap ni Risa Hontiveros. Hindi kaming mga nag-react. Ewan ko ba? Pwede namang mag-research. Hindi, ang alam ko, NBI can ask Facebook or YouTube kung sino yung nasa likod ng identity. Ako nga, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit eh. Kung ako lang senador, kung ako senador, pasensya na, pero isa ito sa mga bill na gusto kong magkaroon. Dapat, nagpapasa talaga ng ID ang mga, o i-require ang ID ang mga social media accounts. Siyempre, hindi sa atin, sa ibang bansa. I-require natin sila na kailangan may ID ang bawat account para kung sakasakali magkaroon ng ganito mga instances, madaling i-pinpoint, di ba? Kung sino yung nag-upload. Ganun lang kasimple. Kasi anong ginagawa mo? Hinahanap mo yung nag-upload, kami ang tinuturo mo. Anong alam namin? Kami mga simpleng mga vlogger lang. Simpleng mamamayan lang kami na gusto lang namin mag-react at magsalita tungkol sa mga napapanood namin sa news. Di ba? Ganun lang naman yun. Yes, Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin
o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Yun. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami. Tignan niyo, wala ngang nag-circulate. At least ako and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunterya dito. Tandaan po natin, parang alam mo, meron niyang nagsabi sa akin, parang kung sino yung mga nakasulat doon sa sa TRICOM, kinukuha lang nung ito yung mga nando sa TRICOM. Ito yung natin, puntiryahin na. Para bagang meron silang master list. Hindi ko alam may nagkwento lang sa akin ito kung totoo ito Para bagang meron silang master list na, oy, ito na yung mga kalaban natin. So every time na meron kayong kakasuhan, ito na, kasuhan nyo na lang ito ng kasuhan. Parang ganun Parang ganun ang, ewan ko kung ganun. Kasi may punto si Attorney Trixie.